So, ang topic po natin ngayon guys ay about sa kamatayan. Ayon po sa Juan, Kapitulo 11, versikulo 25. Ang sabi po dito ay 25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? 27, sumagot siya, "Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan." Marahil po ay tayo ay natatakot mamatay o tayo natatakot sa kamatayan kay kamatayan o maaaring nasa panahon na tayo ng kamatayan, season ka na, feel mo nang nangihina ka, minsan naman malakas ka, sabi natin kay Lord, ano po ba talaga ngayon? Sabi ng Panginoon, sa iyo ay siya ang buhay at siya rin ang kamatayan. Kung paano siya yung lumikha ng langit at lupa, ikaw pa kaya? Mag-alala ka man sa hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil nangako siya sa kanyang mga salita sa Hebreo, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Dumaan man tayo sa libis ng kamatayan, wala tayong dapat katakutan. Wala tayong katatakutan sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen, kapatid. Kaya may pumatay man sa'yo, may mangkula man sa'yo, lahat-lahat na. Alam mo, mga intensyon ng tao ay ganyan. Intentional. Saktan ka man ng lahat. Pero ang Diyos ay nandyan. Ang buhay natin ay may hangganan, ika nga nila. Pero ang masasabi ko lamang ay salamat sa Diyos na nabuhay tayo. Tunay na napakabuti ng Diyos sapagkat makikita natin ang kanyang kapangyarihan. Amen, kapatid. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ng panghihinat ng kalakasan, ay tunay ngang napakabuti niya. Sabi lang, God is so amazing. He is so wonderful, powerful, awesome working power God. He is working in front and behind the scenes of your life. In our lives, He is so amazing. Kaya naman, ano yung dapat nating panghawakan? Ito yung salita ng Diyos, na siya ang buhay na walang hanggan. Siya ang nagbibigay buhay at ang kumukuha nito. Kumbaga nasa acceptance tayo na tatanggapin mo ba, handa ka bang mamatay para sa Kanya? Kung paano namatay rin siya at muling nabuhay siya para sa'yo, ikaw pa kaya? Sabi nga, hindi lang tayo pang kamatayan, merong muling pagkabuhay. Kukunin ng Panginoon ang lahat ng nanalig sa Kanya, sumampalataya sa Kanya at sumunod. Kaya mag-antay lang tayo, kapatid, kasi may rapture and may second coming. Lahat ng namatay ay muling mabubuhay at haharap sa Diyos. Ayun naman ang white throne judgment. Sa white throne judgment na yun, lahat ng lahi ay haharap sa Diyos. Kaya naman, maaring ngayon nangyayari na, hindi natin alam yung mga ginagawa ng Diyos. Iba-iba tayo ng season. Kaya naman, mga decline na yan, destiny, may time. Kaya anong gawin natin habang buhay pa tayo, dapat nating gawin na kung anong dapat. Sumunod ka sa Diyos. Huwag ka nang lalayo pa. Pero nasa sayo yan kung gusto mong lumayo. Depende yan. It's between you and the Lord. May choice ka kasi tao ka. Anak ka ng Diyos. Nasa sayo yan kung tatanggapin mo. Ngayon, masabi ko lang sa'yo, sabi nga sa Bible, without me, apart from God, you can do nothing. It's okay. Just trust and obey God. Mag-pray ka para mangusap din si Lord sa buhay mo kung gusto mong maging independent na wala siya. Pero ang masabi ko lang din ay magtiwala ka rin sa Diyos. Huwag ka lang manangal sa sarili mong kaalaman kasi madidrain ka talaga. Sa draining na yan, alam kong ipupurify ka. May pagsasali ng may bagong tubig na ilalagay ang Diyos sa'yo. May bagong pagkatao. Sabi nga nasa Kanya na ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya naman wala kang dapat katakutan. Matakot ka sa Diyos. Ibigin mo siya ng buong puso.
Kaya naman kapatid, God bless. Sana'y napagpala ka sa araw na ito.